Ama. Tunay nga, O Diyos, na mabuti ka at mabiyaya kang Diyos sa araw na to na muli mo kaming pinagtagpo sa gawaing ito ng SFC, Panginoon, Prayer Warriors Morning Prayer. Ama, patuloy niyo nga po, Panginoon, pagbunganghin ang bawat isa, Panginoon. Patuloy, Panginoon ko, maitaas ang iyong pangalan sa buhay ko, Panginoon. Ikaw po ang makita, itago mo lang ako sa iyong likuran. Ikaw po ang maglagay ng mga salita sa aking mga bibig, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang laging mapapurihan, Ama. Mag-glorify po ang pangalan mo. Patuloy kang magpakilala ng mas malalim kaysa kahapon, Ama. Hallelujah. At Lord, patuloy ka, Panginoon, Lord. Hallelujah. Magmanifest sa bawat isa sa amin sa oras na to. Kaya naman, Ama, pagkalooban mo po kami ng talino, ng wisdom at understanding, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God, upang mas malalim naming maunawaan ng salitang ibababa mo sa oras na to. Purihin, dakilain ka, O Diyos, sa pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, glory to God po, ano? So, ito pong mensahe natin is not common na po hindi nyo po madalas naririnig. Pero, naniniwala po ako that God is, hindi naman siya common na God eh. He is, di ba, siya yung God na supernatural. Hindi lang siya natural. Hindi lahat ng natural kundi supernatural. Amen? Kaya natin nakikilala ang Panginoon, hindi sa mga common na ginagawa niya, kundi sa mga uncommon na parang, totoo ba yun? Diba, nangyari ba to? Ito ba talaga to? Ito ba yun? Amen? So, ganun din po yung salita na ihahatid ng Panginoon sa oras na to. Kayo na lang po ang by the Spirit of the Lord, kayo na rin po ang magpapatotoo na kung totoo o hindi. Ano po ang kapahayagan ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Dahil madalas po, iba kasi yung way ng Lord ng pagtuturo sa akin. Amen? At iba din po sa naririnig nyo sa iba. Amen? And I hope and I pray po na mas buksan natin ng mas malalim yung ating pangunawa. Amen? Sa salita ng Panginoon. Okay? So, tayo po ay dumako sa ating pong verse. Pabasa nga po. Ate Beb, sa Matthew 7, verse 15 to 20 po. Sige po. Sabi po dito, mag-ingat kayo sa mga huwat na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Verse 17, ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ay mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. So, purihin ng Panginoon. So, meron po ba kayong idea kung ano yung ating pag-uusapan ngayong oras na to? Amen. So, sinabi po sa salita, na ang pag-uusapan po natin ay fruits. Kasi ang pinag-uusapan po natin yung bunga. Amen? Sa lahat ng nabasa nyo, narinig nyo po yung mga bunga. Ate, diba po? Sabi niya rin na may mga masasamang bunga. Tama? May mabuting bunga. Tama po ba? Amen? So, yun po yung narinig natin sa salita ng Panginoon. Ano po? So, laliman po natin yung ating understanding sa mga oras na to dahil hindi po talaga normal na mensahe. Hindi to normal. Nalulungkot nga ako kasi 5 lang po tayo. Pero okay lang po yun. Ito siguro ay para sa iyo at para sa akin. So, nakita nyo po dun sa pinakaunang verse niya na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Amen? So, malinaw po na hindi sinabi, si Jesus Christ po ang nagsabi nito siya po, talata niya po ito sa Bible sa Matthew 7. So, malinaw po na sinabi na hindi niya sinabi na wala ng propeta. Okay? Ang sinabi niya po, mag-ingat. Tama po ba ate? Mag-ingat sa bulaang propeta. Amen? Malinaw po yun. Malinaw po yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na wala ng propeta ngayon.
Amen? Ang sinabi niya po, mag-ingat daw tayo sa mga bulaang propeta at saka sa mga bulaang nagtuturo. Amen? Dahil daw po, papamute nga po, sino po yung nakaan? Nag-ano po kasi ako, nagpipidback ako. So, purihin ang Panginoon. Dahil po doon, ano po, makikita na natin sa kanila ang bunga. Na makikita natin ang bunga nila. Amen? So, sabi po dito, na po, sa Luke 13 naman po tayo, 18 hanggang 19. Pabasa nga po muna. Luke 13, 18 hanggang 19. Excuse lang po, na Annalisa, pa-mute po muna. Ay, pa-mute pala, pa-mute. Thank you po. Ayan. Kulit ng mic ko. Sa Lucas daw po na ipabasa. Ay, ang pugi. Nakita niyo na po? Ate Beverly, Luke 13 po, 18 hanggang 19. 18-19. Sige po, sabi dito. Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo niya. Ano kaya ang katulad ng paghahari ng Diyos sa ano ko kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang taniman. Tumubo iyon at lumaki na parang punong kahoy ang taas at pinamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Amen. 18-19 po, Ate Beb. Apo. Praise God. So, sa buto po ang tinatanim ng Diyos. Ano po? Hindi siya nag-aano ng puno agad. Amen? So, seeds po. Ano po? At ang seeds na yon, katulad nung nagsasalita kanina, sinabi niya ni Ate Rowena yata yon, na ang salita ng Diyos. Amen? So, sa pamamagitan po ng salita na hinahayag, amen, ng mga tao, doon mo makikita at maririnig, ano po, ang katotohanan. Amen? Sa pamamagitan ng kanilang mga boses na naririnig natin, mga salita na lumalabas sa kanilang bibig. Ang main verse po natin sa mga bagong pasok po, Matthew 7:15 hanggang 20. Amen? So, nasa simula pa lang tayo. Tapos, binasa po natin yung Luke 13:18 hanggang 19. Amen? So, dito po makikita natin na sa pamamagitan ng word, doon po nagpapaunawa ang Panginoon. Amen? Sa word din po nagmula ang lahat ng bagay. Amen? In the beginning is word. Amen? Makikita po natin doon. So dito po sa madaling salita, kung ano po ang naririnig natin, 'di ba? Yun po ang pinaniniwalaan natin. Kung ano yung mga bagay na naririnig natin, yun yung tumitimo sa puso at isip natin. Amen? So gusto ko lang pong maunawaan ng bawat isa sa atin na po sa umagang ito, na po that there is different between the kingdom of God and heaven. Amen? So, bakit pag-uusapan natin ang fruit? Na po, dahil doon sa verse na binasa natin, kung ano ba ang fruit? What is the fruit? Amen? So, sabi dito, paano naging magkaiba yung kingdom of God and heaven? Na po? So, dito po, you will never see that heaven refers to tree. Amen? Hindi po katulad kanina, nung binasa ni ate, na inalintulad, sa tree, yung pananampalataya. Amen? Yung kaharian ng Panginoong Diyos. Amen? So, dito po, but kingdom. Amen? But kingdom. Ang kingdom po is referred to tree because it's not a location. It's the manifestation of God into human. So, malinaw po ang heaven po, hindi siya nagre-refer sa tree. Kaya ako pinabasa po yung Luke 13:18-19 kanina. Hindi po nagre-refer ang heaven sa tree, pero ang kingdom ng God, inalintulad niya po sa buto. Tama po ba? Diba? Yun po ang narinig ninyo sa Luke 13:18-19. Hinalintulad niya sa buto, amen, na lumalaki at nagiging punong kahoy. Amen? Kapag lumago. Amen? So, what is the fruit?
Amen? So, Luke 17, 20, 21, no po, sinabi dito, papahanap po, ano, Luke 17, patulong po ako. Luke 17, 20 to 21, what is the kingdom? Sabi niya, pag may nagturo sa inyo na nandito, nandoon, sabi po, pabasa nga po, Luke 17, 20 to 21 po. Yung malinaw pong basa. Dinig po, Amen. sabi po dito sa Luke 17:20, minsan tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Amen. Amen. So, ang paghahari po sa English ay kingdom. Amen? So, nakita niyo po yung difference na pinapaunawa ko sa inyo? Na po, kingdom is different to heaven. Okay? Kingdom is referred to the manifestation of God into human. Amen? Naunawaan niyo po? Na po, hindi siya lugar. It's not a location. Na po, katulad ng heaven. Heaven is a location, but kingdom is not location. It's the manifestation of God into human. Na po, si Jesus po ang mismong nagsalita. Na po, kaya i-take down note nyo po yung mga verses, ano, at kayo na po ang magbulay-bulay kung tama at totoo yung sinasabi ko sa inyo. As the Spirit of the Lord talk to us, na po, alam ko na ipapaunawa niya po sa bawat isa sa atin. So, you and I, you're a location of God. Na po, ibig sabihin, kapag sinabi, ikaw ang location ng Panginoong Diyos, dahil sa'yo daw eh. Kapag may nagsabi sa inyo na nandun ang kingdom ng Diyos, nandito ang kingdom ng Diyos, huwag kayong maniwala. Because the kingdom of God is in you. Amen? Sabi po, dahil ang kingdom, ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo na. Na po, malinaw po yun. Si Jesus po ang nagsalita. Amen? Si Jesus po ang nagtala ng salita na yon. So, ibig sabihin, kapag ikaw at ako ay location pala ng Panginoong Diyos, means, ikaw ay territory ng Diyos. You are occupied, tama? Occupied ka na ng Panginoon kung totoo kang nakipag-isa sa Diyos. Then, you have become what the kingdom. Kasi ibig sabihin, nakatied ka na. No? Nakatali ka na sa sovereignty, or, we can say ruler, diba? May nagro-ruler na sa'yo, or we call emperor, may nagahari na sa'yo, who is controlling the massive territory, na katulad ng emperor, diba? Kapag halimbawa may nagmamay-ari na sa'yo, kanya ka na, teritoryo ka na niya, tama? Diba? Pag mamay-ari ka na niya, kanya ka na. Amen? So, sa Genesis 3:8, diba bro, doon, makikita niyo po doon, ano, na, nung dito, natagpuan dito, na hubad. Amen? Nahubad po sila, tinanong sila ng Panginoon. Sa Genesis 3 po, pabasa po, 8, mag-start po tayo sa 8, pababa. Nung naitanong po, nung nalaman ni Adan na siya'y hubad, ng Eden. Sorry po marami tayong ibabagsak ngayon na word, kasi kailangan kong paunawa sa inyo, what is the fruit? Amen? May nakakita po ba? Genesis 3 po, 8. Pasuyo din po sa iba, baka pwede nyo po kaming tulungan. Genesis 3, 8 pababa. Babasa ka ba, Tita Annalisa? Kaya ka nag-unmute? Yes. Genesis 3. Apo, 8 pababa po. Okay, sige. Amen. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?
Kasi pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh Amen. sa Pahinto babae. po muna, Ate Annalisa. Salamat po, tita. Sige. So, praise God po, ano? Ano po yung tanong doon? Sino ang nagsabi sa yung nakahubad ka? Di ba? Sino ang nagsabi sa hubad ka? Dalawa lang kayo ni Eva doon, di ba? Di ba? From the start naman, nilikha ko kayo nakahubad. Sino ang nagsabi sa yung hubad ka? Amen? So, nakita nyo kung ano yung naging epekto ng puno na kanain nila. Na kung gaano yung knowledge. Amen? Na kumurap sa kanila. Kaya nila, na dead man nila o na walang bahala nila yung wisdom and understanding na binibigay ng Panginoon. Amen? Dahil sa knowledge na nakain nila, amen? Dahil sa knowledge na hinangad, na natukso, di ba, ng kaaway sa kanila, sabi ng Diyos sa kanila, sino nagsabi sa yung hubad ka? Imagine niyo po kung gaano yung nakain niya na nagbigay sa kanya ng ganun klaseng knowledge. Biruin mo, natagpuan niya yung sarili niyang hubad. From the beginning, hubad naman siya. Tama? Nilikha naman silang hubad. Amen? So, lalalim po tayo. Naunawain nyo lang po. Iniisa-isa ko lang po, para maintindihan ninyo. So, dahil sa puno, dahil sa puno na yon. Amen? So, Proverbs 18:21 po. Pabasa po ulit. Proverbs 18:21. Pag-uusapan po natin, what is the fruit? Kasi dun sa verse natin, sinabi doon, makikita mo ang kanilang bunga. Amen? So, Proverbs 18:21. Susunod po sa Mark 8:22-25. Nakita niyo po? Pasuyo po ako, parang di po tayo magtagal sa mensahe. 21? Opo, Proverbs 18:21 po. Proverbs 18:21. 18:21. Ayan. Amen. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Amen. Amen. Ang buhay at kamatayan ay sa dila. Ano sabi po? Ang buhay, sabi niya ganun, at kamatayan, tingnan nga po natin sa English. Okay, Proverbs 18. Oh. Tama po ba ako? Proverbs 18:21. Amen. So sabi niya po sa English, the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Okay? So, ang buhay daw po, ang buhay at kamatayan daw po ay nasa dila. Amen? Kaya, kung sino daw ang kakain, no? So, ibig sabihin, tatanggap ng salita. Amen? Kasi ang pinag-uusapan natin, dun sa pagtuturo, di ba, may mga huwad na propeta, mga nagtuturo, di ba? Hindi sinabing wala ng propeta at malalaman mo ang kanilang bunga. Amen? Madalas po kasing pinag-uusapan na ang bunga daw ay ang bunga ng banal na spirito. Hindi po yun. Hindi po yun ang bungang pinag-uusapan na bunga ng banal na spirito. Kasi actually, that's not your fruit. That's the fruit of the Holy Spirit. Kaya nga tinawag na fruit of the Holy Spirit. So, what is the fruit? Kaya yun ang pinag-uusapan natin ngayon. What is the fruit? Amen? So, Mark 8:22-25 po. Pabasa po ulit. Mark 8:22 hanggang 25 po. Apo, hanggang 25. Mark 8:22 hanggang 25. Amen. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. 23, pinakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan.
Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" 24. Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad." 25. Maling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Amen. Amen. So nakita niyo po yung hiwaga doon na ginawa ng Panginoon. Una nang tinakpan niya yung mata ng lalaki, no po? Nakita niya, sabi niya, ano yung nakikita mo? Actually, malinaw yung nakikita niya. Kasi sinabi niya na tao ang nakita niya at puno. Di ba po? Di ba po yun yung sabi niya, Ate Annalisa? Di ba? Puno yung nakita niya. Yung puno, Amen. parang puno, tapos tao yung nakita niya. Amen? Paano niyang alam ang puno at tao kung pinanganak pa lang siya, bulag na siya, Ate Annalisa? Paano mo nalaman ang puno at tao, pinanganak ka palang bulag? Amen? Paano mo na-describe ang puno at paano mo na-describe ang tao? Tapos, nagkamali si Jesus ng dimension na pinagdalan sa kanya. Hindi sa dimension ni Jesus kung nasaan si Jesus kasi iba yung nakita niya. Nakita niyo po? No po? Kaya anong ginawa ni Jesus, Ate Annalisa? Tinakpan niya ulit yung mata. Tama po ba? Kasi namali ng dimension si Jesus. Di ba? Namali siya ng pinuntahan. Napunta siya sa garden na may puno at may tao. Amen? So nakita niyo po, So ang ginawa ni Jesus Christ, tinakpan ulit ni Jesus Christ yung mata niya hanggang bumaba siya. Di ba? Hanggang nakita niya na ng malinaw si Jesus Christ. Amen. Oh, yes. Amen? Nakita niyo po yung doon, yung hiwaga doon ng kwento? Alam niyo ba to? Nakita niyo ba to? Napansin niyo ba to noon nung binabasa niyo to ng paulit-ulit? Amen? Di ba kahit ako po na-amaze ako, sa ibang dimension siya na idala ng Panginoon. Yung puno, naging tao. Actually, sa English po, makikita nyo, parang yung puno lumalakad. Yun ang pagkakaano ko po sa English. No po? Subukan kaya natin basahin sa English. Mark 8 po, 22 hanggang 25. Meron po bang magbabasa sa English? Mark 8, 22, 25. So kung wala po, let's continue. You can escape death without knowledge. No po? So hindi daw natin matatakasan ang kamatayan, no po? Nang wala tayong karunungan, no po? Kasi alam niyo po, tayo ay kinokorek. Kinokorek po tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi kasi pwedeng, 'di ba, na sabi, 'di ba, lagi nating madalas nating sinasabi po na kahit hindi mo naintindihan, 'di ba? Sige ka pa rin. Hindi 'yun totoo no? Aminin at hindi ninyo, kaya tayo sumusunod sa Panginoon kasi naiintindihan nyo kung ano yung ginagawa natin. Ikaw at ako naiintindihan mo. So what the Bible said that you shall know them by fruit. Okay? So hindi po sinasabi dito na it's by character. Wala pong sinabi doon na yung pag-uugali nila. Amen? Paulit nga po yung main verse natin. Matthew 7:15-20 po. Matthew 7:15 hanggang 20. Ako na lang pati. Sige po, tita. 15. Matthew 7:15 Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga tupa. Ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Amen. Amen. So praise God po sa kanila
sa kanilang mga gawa. Amen? Sa gawa po nila, hindi siya sinabing karakter. Amen? Hindi po natin pinag-uusapan yung kanilang karakter. Amen? So, fruit are not character. Ano po, hindi po character ang fruit na pinag-uusapan dito kasi may mga bagay na maganda sa paningin mo, katulad po ng rose. Amen? Katulad po ng rose, di ba? Hindi ibig sabihin maganda mo silang tinitingnan, amen? And good po sila tingnan, mabuti sila tingnan, but they don't have fruit. Tama? Yung rose po, walang fruit, walang bunga yon. Pero maganda ang rose pag tinitingnan mo siya. Amen? Kasi kung karakter po ang hinahanap natin, kung titingnan po natin ang karakter ni David. Amen? Di ba po? Yung mga ginawa niya, di ba? Kaano po ba? Kalugod-lugod ba sa Panginoon? Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Si Solomon po. Amen? Si Solomon po, di ba? Ano yung karakter ni Solomon na nakita ninyong pag-uugali? Mga bagay na ginawa ni Solomon. Di ba? So, fruit has nothing to do at the character. Na po, ang prutas po, walang ginawa. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, kayo nangaligtas. Wala pong kinalaman ng karakter natin. It's zero character. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo dito na godly character is not necessary. Amen? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kasi even Samson po, no po, Samson din, ang pag-uugali ni Samson, nakita ninyo. Pero they are all saved. Diba? Naligtas po silang lahat. So, ibig sabihin, hindi sa pamagitan ng bunga na sinasabi po is character. Na po? So, Satan po, dinideceive tayo ni Satan. Kaya nga tingnan nyo, pag nagkamali kayo, ba't kayo guilt na guilt? Sobra kayong guilt. Diyan tayo nadideceive ni Satan. No? Na-guilt ka sa bagay na kahit nakalipas na hanggang ngayon, binabalik-balik sa'yo na doon, hindi ka napatawad, ganito ka, ganyan ka. Sino po yung mga nakakaranas na gano'n? Na po? Nagkamali ka, yun na lang, nandun ka na lang na parang feeling mo nakulong ka na. Deception po ang nangyari sa atin. Amen? Na po, kailangan mong maintindihan na He choose you, not because you are good. No, Ate Annalisa, Tita Annalisa, hindi ka po niya pinili dahil ikaw ay mabuti. Na po, but basis to Jesus, because Jesus is good. Amen? Si Jesus po ang mabuti, hindi tayo ang mabuti. Kuya, kahit sino sa atin dito sa loob ng gawain na to, ang walang makapagsasabi na mabunga ka sa pamamagitan ng karakter mo because that character is not from you. Kaya nga sinabing fruit of the Holy Spirit, hindi mo pwedeng sabihin sa'yo yan. Amen? Diba po? So God never said, I have fruit. But He said, anong sinabi ni Jesus? I have seed. Nakita niyo po yung mga binasa nating mga verses kanina? Amen? Katulad ng parable yung pagtatanim, 'di ba? Yung parable of sower. Amen? Nakita niyo po? 'Di ba? So what is the fruit? Kasi ang meron po ang Panginoon seeds, 'di ba? Kaya nga daw pag yung tinapon sa yung buto sa dawagan, 'di ba? Natangay ng ganito, tinapon sa hindi matabang lupa, amen? At tinapon sa matabang lupa. So, ang Diyos po ang nagtatanim. Amen? So, anong meron ng Diyos? Buto. Yung Word of God na tinatanim sa bawat isa sa atin. Amen? Na po, buto. Ano po, buto ang tinanim sa'yo at tinanim sa atin na hinahanapan niya ng bunga. Pero, ang pinag-uusapan natin, hindi bunga ng banal na spirito ang hinahanap niya. So, what is the fruit? So, ibig sabihin, if God had seeds, you are a tree. Tama, Ate Annalisa? You are a tree. Diba, Ate Fem? You are a tree. Diba po, Ate Lovelyn? Diba? Kasi seeds yung hawak ni God. Amen? So, when they find, na po, kapag hinahanap po ng Panginoon, na po, kapag hinahanap ng Panginoon ng bunga, pag sinabing bunga, makikita mo sa kanilang bunga. Dahil daw ang masama may bunga din. Ang mabuting gawa ay may bunga din. Amen? So, ang masamang ugali, di ba, may dulot din. Ang mabuting ugali, may dulot din. Kaya nga kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Amen? So, we're not talking about the Holy Spirit here. Because good and bad produce fruit. Yun po yung binasa natin sa verse natin. Amen? Good and bad produce fruit. So, everyone, sabi ninyo,
Kung sinasabi ninyo na fruit of the Holy Spirit yon, ang sinasabi ng iba, because of, that is love. Ang hinahanap ng Panginoon, yung love. Pero hindi lahat ng pagmamahal made equal. Amen? Si Bin Laden, mahal din niya yung asawa niya. But it's not good. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, yung masasamang tatay, di ba, nagbibigay din ng mabuti. Di ba? Amen? There is different kind of love sa mundong ito. Kaya nga, tingnan nyo, love din ang ginagamit ng demonyo para ma-deceive ka. Di ba? Sabi ng Panginoon, love, di ba? Love, o nagmahal ka, may paasawa ka na, nagmahal ka pa ng iba. Di ba? Is that love? Amen? So, sa love din tayo nasisira. Sa love din nawawasak. Amen? Yun din ang ginagamit ng demonyo to deceive us. Amen? So, what is fruit? Amen? It's not the love. Because both bad and good have love. Kaya iba-ibang klase ng love. Minsan nga, yung mga tao sa sobrang pagmamahal nila, di ba, sa isa't isa, they can both go to hell because they love each other. Di ba? Panaglalaban pa nila kahit napunta sila sa impyerno. Amen? So, there's two kind of fruit. Sabi dito, so sinabi kanina, kaya yung mga binasa nyo pong verse, life and death. Amen? Two kind of fruit. Pwedeng sa buhay, pwedeng kamatayan. Amen? So, what fruit comes out from you that will benefit others? Amen? Ano yung mga lumalabas sa bibig mo na magbebenepisyo yung iba? Yun yung sabi kanina sa Proverbs, di ba, na binasa? Sa dila nagmumula ang buhay at ang kamatayan. Ikaw ba kapag nagsasalita ka, di ba, may nabe-benefits ba na tao? May nabe-bless ba na tao kapag nagsasalita ka? Amen? Kung may mga prophecy na regalo, di ba? When you prophesy, is it come to pass? Yung mga pinapropesay mo ba ay nagaganap? Amen? Sa bawat tao? Kasi sinabi nila that time, Jesus is diba? Jesus daw ay blasphemy. Diba? Sinasabi nila, you are blasphemy. Diba? Ikaw ay, inalalapastangan mo ang Panginoon. But everything that God said is truth. Everything come to pass. Amen? So what is good and perfect gift, di ba po, ay nagmumula sa Panginoon. Amen? Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Good and perfect gift. So kung ikaw, if you have ability to comfort, to elevate people, and send people to purpose, to return them into God, no, maibalik mo sila. Maagaw mo sila. Di ba? Di ba, maagaw mo sila sa apoy. Agawin mo sila sa apoy kung ikaw yung klase ng taong yon. Amen? Kasi ang binibigay ng Diyos sa atin, ang regalo niya sa atin, good and perfect gift. Walang regalo na mabuti na nananakaw ng demonyo pag galing sa Diyos. Kasi sabi ng Lord, kapag siyang nagbigay ng regalo, may kapayapaan ka doon. Amen? Bakit madalas naririnig natin sa mga bibig ng tao, ay ninakaw ng kaaway? Paano ninakaw ng kaaway? Regalo nga ng Diyos yun good and perfect yan Bakit sasabihin mo ninakaw ng kaaway? Ay, yung kaaway na naman, ganito, ganyan. Diba? Hello? Amen? So, dito po, nakikita natin na ikaw ay isang bunga. Amen? Prutas. Kung ikaw daw ay isang klase ng tao, amen, na nakakapag-benefit sa ibang tao. Alam mo yun? Yung may nakakuha sila sa'yo. Sa tuwing nagsasalita ka, may napupulot sila sa'yo kasi may bunga ka. Amen? Di po, yung nakakapag-comfort ka ng ibang tao na hindi lang prayer. Di ba? Yung nabibigyan mo kasi sila nang hindi kasi lahat prayer Sometimes you need to pray and you need to give them financial needs. Amen? Hindi lahat ng bagay nakukuha sa prayer. Amen? You have to give. You have to give. No? Sa pastor mo, i-bless mo sila, i-bless mo yung mga elders, i-bless mo yung mga nangangailangan. We have to give. Enable to see your fruit. Diba? Kasi hindi pwedeng sasabing tao kang mabunga tapos wala ka natulungan. Amen? You become, when you are, pag sinabing prutas ka, may nakikinabang sa'yo. Pag sinabing prutas ka, may kumakain sa'yo. Amen? Ibig sabihin, pag kumain sila sa'yo, nabubusog sila, nagkakaroon sila, di ba, ng
pakinabang. Alam mo yon, yung hindi naman po pakinabang na sinasabi ko dito na masama. Amen? Pero, sinabi po sa salita, meron din kapakinabangan na may masama. Di ba? Kasi nakikita mo yung bunga nila. Depende sa buwang kinakain mo. Amen? Depende sa salitang pinakikinggan mo ang magbebenepisyo sa'yo. Kasi kung nakikinig ka sa mga hindi totoong mananampalataya at hindi totoo na propeta at hindi totoo na pastor, di ba, bubunga ka din kung anong kinain mo sa kanila. Pero kung kakain ka sa mga tunay na propeta, tunay na pastor, tunay na teacher, evangelist, tunay na apostol, amen, aani ka rin ng buhay sa kanila. Amen? Na po, kapag ikaw yung isang klase ng tao na na-elevate mo yung isang tao at nesesend mo yung sila sa purpose nila, nadadala mo sila sa Panginoon na dati silang masama, you are the fruit. Mabunga ka. Amen? So it means sa mga soul na nadadala mo, it's your fruit. Amen? That's when, di ba, kapag lumapit sila sa'yo, their life change. Diba? Yung kapag nagpipreach ka, may nakapupulot ka sa taong ito, may ano sa taong to, may iba sa taong to. Nakakabenepisyo ka sa meron siya na pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Amen? Kaya habang nakikinig ka sa kanya, nagiging mabunga ka. Your life change. So now, no po, ask yourself, are you a fruit? Ask yourself, are you fruitful? Ask yourself, did someone benefit because of you? Nakakapag-benepisyo ba sila sa'yo? Sa mga testimony mo? Di ba? Na-amaze ba sila? Nababago ba sila because of your testimony? Na pag kinuwento mo sila, ako din, ganun. Gusto ko rin maging katulad mo. Di ba? Nabago yung buhay mo ng Panginoon. Amen? Because you cannot question the fruit. Hindi ka pwedeng tanungin yung prutas ng mangga. Mangga ka ba? Hindi ka pwedeng tanungin yung pastor, totoo ka ba? Hindi ko rin pwedeng tanungin yung propeta, totoo ka ba? You will see by their fruits. Sabi sa verse natin. Amen? You will see by their fruit. I cannot say to mga Kristiyano katulad sa'yo. Sa'yo, di ba? Ate Lovelyn, totoong Kristiyano ka ba? Totoo ka ba, Ate Crisel? Totoo ka ba, Ate Bel? Can I ask you like that? Hindi ko pwedeng tanungin ang bunga. Walang tao nagtatanong ng tanong sa pagkain. Pagkain ka ba? Sasabihin ba sa'yo ng pagkain? Oo, pagkain ako. Oo, mangga ako. Tikman mo ako. Hindi. Alam mo yung nakikita pa lang siya ng mata mo, alam mo mangga siya. Nakikita mo pa lang yung orange, alam mo orange yun. Nakikita ko pa lang sa Ate Lovelyn. Nakatayo pa lang, nakatindig pa lang siya, alam kong Kristiyano to. Amen? You will see by fruits. Amen po ba? Amen? Nagsasalita pa lang siya. You will see by fruits. Amen? Yun po yung pinag-uusapan natin dito. So, are you a fruit? Amen? Are you a fruit? Purihin po ang Panginoon. I hope and I pray na po, ngayong oras na to, may natutunan po tayo. May mga amazing tayo na malalalim, na salita, na dating hindi ganun yung pagtingin natin sa word na to. Diba? Pero dahil dito, katulad ng sabi ko po sa inyo, ang hawak ng Diyos ay seeds, not trees. Diba? Buto po ang tinanim niya sa bawat isa sa atin. You are now a tree. At hinahanap po ng Panginoon yung bunga mo. Amen? Katulad kung paano yung iniwan niya, 'di ba, sa tatlong lalaki na nag-iwan siya ng 5,000, 'di ba? 3,000, tapos yung isa 1,000. Amen? Alam ko na may kanya-kanyang pinagkatiwala ang Panginoon sa atin. At babalik ang Diyos. Tatanungin kanya, asan ang bunga? Amen? Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, I thank you for the wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na patuloy mong pinapaunawa sa bawat isa sa amin. That, Lord, there is difference between kingdom of God and heaven. And Lord, heaven is a location, but the kingdom referred because it's not location, it is the manifestation of God unto us. And I thank you, Father God, na pinili mo ang bawat isa sa amin at hindi kami ang pumili sa sarili namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil mabuti ka, hindi dahil mabuti kami.
Kaya Lord, sa oras na to, patuloy mong pagharian ang bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. I-ruler mo kami. I-control mo kami, Panginoon, na parang sarili mong teritoryo because you choose us. And we are yours. Pangalan mo ang daladala namin, Panginoon. At nananampalataya kami na pinili mo kaming lokasyon na maghari at pagharian mo ang buhay namin upang maging mabunga kami, maging benepisyo kami sa ibang tao, maging kami ang dahilan para bumalik sila, Panginoon, sa iyong paanan. Na Lord, ang buhay na to maging kapaki-pakinabang para sa divine calling and divine destiny na nilaan mo para sa bawat isa sa amin. Dahil sinabi mo nga na sa tahanan ng iyong Ama, may iba't ibang silid na hinahanda para sa bawat isa sa amin na uuwi sa iyo. At nawa, Panginoon, makauwi po kami ng mabunga. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At i-clarify ko lang po, ni-remind lang po sa akin ni Holy Spirit, na po, sa Genesis 3, nakikita niyo po doon, nung sinabi sa kanya ng Panginoon, sino nagsabi sa yung hubad ka? Diba? God provide their clothes without killing animals. Ano po? Binigyan lang sila ng damit ng Panginoon. Amen? Because that is, yung damit na yon ay nag-i-stand po, ano po, as the prophecy. Amen? Nag-i-stand ng alay para sa kanilang kasalanan na ginawa. Dahil noong Old Testament, they serve animals to forgive their sin. Amen? Kaya dinamitan ng Diyos si Adan para makaharap ulit siya sa Panginoon na hindi siya nahihiya because of the kahihiyan na ginawa nila sa hindi pagsunod sa Diyos. Ngayon, kapatid, ikaw, sa panahon ngayon, by the grace of God, na po, dinamitan ka rin ng Diyos ng puti. At huwag mo sanang hahayaan na madungisan ka dahil lang sa hindi mo kaunawaan. Because my people, sabi niya, is perish because of lack of knowledge. Amen? No po, wag nating ikurap ang knowledge na yan. Wag nating ikurap ang wisdom and understanding because of the knowledge din na natutunan natin sa mga bagay na narinig at sinalita ng iba't ibang tao. We have to discern kung totoo ba silang mga preacher, totoo ba silang teacher, totoo ba silang pastor, prophet, di ba? I never say at hindi sinabi ng Diyos na wala ng propeta. He said, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, mga pastor at hindi mga nagtuturo. Amen? You have to be smart. You have to be wise. Don't corrupt by the knowledge lang na katulad ng ginawa nila Adan. Be wise na pagsama-samahin ng tatlo, wisdom, knowledge, and understanding to become fruitful. Amen? Purihin po ang Diyos and glory to God. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Amen. Balik po tayo sa pasi. Meron pa po bang pasi? Amen. Ayan, parang nag-busy si Sister Mary Ann, Sister Beverly, kaya tayo na lang mula ulit. Ayan, baka salamat sa message, talaga sobrang nakaka-bless. Bakit naman pag talaga salita na ni Lord ang ating naririnig, iba yung pakiramdam natin, iba yung hiko sa